Hello! Kumusta po kayong lahat? Kumuha ako ng gelato, ice cream, drumstick ko ito. Naka-stack sa ref. Dito ko kakainin sa labas. Hapon ho ngayon. Teka nga, i-check ko yung oras. Alas 5 ng hapon. Mainit ho kasi dito, kaya mag-ice cream muna tayo. Yung asawa ko nakahiga sa kama. Linggo dito. Dito naman ako sa other side. Hindi mo na nyo makikita yung mga bulaklak. Dito muna ako. Medyo mainit sa parting ito paghapon. Pero doon ho, mainit doon talaga. Pero dito medyo ano din. Kanina kasi nag-almusal lang ako. Tapos hindi na ako nasundan yon. Mga almusal ko ay siguro 10 a.m. So maaga. Tapos hindi na, wala na akong kinain. Bakit nawawala na naman ang screen? Naglolo ko na naman ito. Ayun. Yung sinasabi ko ho, hindi ako kumain mula pagka almusal ko na kape at gatas. Wala na akong kinain. Nakagat ko yung sumakit. Di ba pag malamig, masakit sa ngipin, mangilong-ilo. Ang flavor ho nito nga pala ay coffee. Mahilig ako sa coffee, kaya kahit sa ice cream gusto ko rin yung coffee. Walang hangin, no? Hindi gumagalaw eh. Pag may hangin na ano yan. Ang bilis matunaw, sumambot agad. Kanina pagka-almusal, nag-proceed na ako sa pagda-download nitong mga videos para mabakante yung GoPro kasi napupuno siyempre ang memory. Ilapag ko muna rito yung papel. Mamaya ako na itapon. Yung araw na ito hindi gaanong malakas ang sikat ng araw. Mainit pa rin ho, pero medyo ulap, cloudy. Ewan ko lang kung uulan mamaya. Sana nga umulan para madilig yung mga halaman. Hindi na ako magdilig. Nilinis ko yung ano ng pusa namin, yung sandbox. Pinalitan ko na, tinapon ko na yung daan nakalagay, tapos nilinis kong mabuti. Sinabay ko na rin na pagkatapos linisin yung bathtub kasi doon namin nililinis. Wala ho kami masyadong space dito para sa mga ganyang bagay. Wala ho kami nung kagaya sa Pilipinas na sa likod o sa lapag pwede maghugas ng mga ganyang bagay. Linisin na lang mabuti pagkatapos. Dahil yung asawa ko nga pala, nilinis yung aquarium. Sa bathtub niya rin ho gagawin yun, syempre. Wala naman kaming ibang ano. Ang lababo maliit para sa paglilinis ng mga ganyang bagay. Yun namang sandbox, tatapon ko muna, tapos lagyan kong tubig ng 2-3 beses, itatapon ko sa toilet bowl. Toilet bowl pala.
Anyway, inodoro. Para mas madali. Then, saka mo sasabuning mabuti. May ginagamit naman kaming product para sa paglilinis niyan. Yung chiffon ginagamit ko. Tapos nilalagyan ko pa minsan ng yung bleaching. Bleaching liquid. Bababadan ko. Tapos nililinis ko na lang yung buong bathtub, tsaka yung mga lahat na sa buong banyo. Pagkatapos nun, linisin ko na rin yung flooring ng banyo, punasan lahat. Ang pasuhin nyo. Tapos dami ko nang naubos ng oras para dito sa pagda-download ng mga videos kahapon. Dahil kagabi, kumain dito yung kapatid ko. Hindi na ako nagkaroon ng oras para dyan. Late na, may pinanood pa akong film. Gusto kong tapusin. Hindi ko pa rin natapos kasi mahaba ako. Miniseries. Kanina ako ayos ng mga videos, tapos din-unload, in-upload, tapos pinost na ho. Kaya ito naman yung gagawin ko ngayong araw na ito. Ito lang. Hapon na nga. Plano nga namin ay mag-grocery ngayon. Nakaramdam na nga ako ng gutom. Tapos parang mainit. Kumain na ako nito. Tapos mamaya, bahala na kung pupunta pa kami sa grocery. Sa supermarket pala. Sana napanood nyo yung pinuntahan namin kahapon ng Romanian church. Napakaganda. Kasi kakaiba yung dito. Wala akong kaming ganun dito. Dahil sa Italy to eh. Siyempre iba rin yung estilo nila. Iba rin yung estilo dito. Iba rin yung estilo natin sa Pilipinas. Kanina kausap ko yung kaibigan ko sa kachat ko. Hi Beth! Hi Beth Hilario and Chris. Asawa niya si Chris. Kumusta? Sabi niya medyo umuulan pero mainit pa rin. Santa Rosa din ho sila gaya ko. Santa Rosa, Laguna. Maubos ko na ito. Masarap ang ice cream merienda yun. Pag ganitong umiinit na puno na ang ice cream parlor, laging nakapila mga tao. Ang Italians kasi meron silang ganun ganun yung routine nila. Pagka mainit na ang panahon, kakain na sila ng ice cream. Yung granite. Yung granite parang kinaskas na yelo yun na may flavors na iba-iba. Mamimili din na lang kayo. Ano yun? Typical yun ng Sicily. Sila ko ang magaling gumawa ng granite. Doon nag-originate yun. Sarap doon ng granita nila. Sa umaga pa lang kinakain na nila yun doon. Hindi naman ako kasi masyadong gumiginaw sa lugar nila. Southern part ng Italy kasi yung Sicily. Nagtrabaho doon dati yung panganay kong anak. Magbakasyon ako sa kanya. Nagstay ako ng hindi ko natanda kung 1 week o 10 days. Yun, kumakain kami ng garnita sa umaga.
Pero dito, hindi kinakain yun sa umaga. Dito sa Turin, sa ano yun, parang yun, snack yun. Kasi sa umaga talaga dito cappuccino. Ganun din naman doon, nasa inyo na yun kung gusto nyo nung mainit o malamig kagad. Alam mo yung dulo nito sa loob ay chocolate na. Madalas hindi ko kinakain yun. Parang sa akin sobrang matamis na masyado. Binibigay ko sa asawa ko, kaya na ngayon wala siya, nakahiga siya. Pag sabay kaming kumakain, binibigay ko sa kanya. Gustong gusto niya kasi yung sweets. Sweet tooth. Tama na muna ko ngayon at ayun panahon, no? Di ba cloudy? Maganda pa rin bulaklak. Huwag sana kayo magsawa. Lagi ko na lang binabrag tong mga bulaklak ko. Ganda-ganda kasi ako sa kanila. Kasing ganda nyo. Kainin ko na nga. Tapusin ko na ito. Sasara ko rito kasi papasok yung init ng galing dyan sa balkon. Tapos na. Kapag merienda na ako, inom na ako ng tubig. Yayain ko na yung mister kong mamili. Akala niya ayoko na. Iba ko pag mabait ang mister. Asawa ang nasusunod. Babae ang sinusunod. Sa maraming bagay. Pag mabait asawa nyo, tahimik ang buhay nyo. Hindi naman na kailangan underin natin sila para maging maayos ang pamumuhay natin. Importante lang mabait. Mabait din naman ako sa kanya. Ako dito ako umiinom sa bottle. Alam niyo kung bakit? Mas marami akong naiinom kapag dito. Direkta. Pag binabaso ko, parang limited, parang konti naiinom ko. Parang pag uminom ako ng isang baso, busog na ako nun sa tubig. Unlike pag direkta sa bote, parang hindi yung sinusukat, di ba? Kaya ang lalaki nito, 2 liters so ito eh. Kasi namimili ka kami. Kung anong promo, yung may mga discount, siyempre bibili ka na ng marami. Eh, nagkaroon ng nito, parang promo nito. Bumili kami ng napakarami. Siguro 6 na ang tawag din, confezione. 6 na set na tiga-6 din. Packs pala. 6 na packs. Sisipin nyo yun. 6 times to 12 liters kada pack. Excuse me. Kaso pag buo, bagong kuha, ang bigat, 2 liters eh, gaganyan ko lagi. Siguro sa susunod, ang madalas ko kasing nabibili namin, 1.5 lang. To 2 liters. Expiration din talaga ang tubig. Halagay dito. Iinom muna ako. Medyo matamis yung ice cream, pero hindi naman sobrang tamis kasi yung flavor ay coffee. Nani-neutralize nung medyo, di bang coffee, medyo mapait ng konti. Tapos may gatas yun, tapos may sugar. O diba, ang dami kong nainom. Hindi ko alam kung isang baso yun o ano. Pero pag isang baso, ginamitan ko nito, maliit nga ito. Pag puno dito, parang
Ang dami ng, feeling ko, ang dami ko nang nainom. Ang nagturo ko sa akin ito ay isang Italian na may edad na ho siya. Bali nanay ho siya nung dati kong employer, no? Sinasabihan niya ako na kapag, kung gusto mo makainom ng maraming tubig, huwag ka magbaso. Kumuha ka ng sarili mong bote, itabi mo sa isang tabi na ikaw, ako lang ang iinom. Siyempre, sa hygiene, alam nga namang ipainom pa natin sa iba yung ininuman na natin. Kasi sabi niya yun, ang psychological nga kasi yun, na parang akala mo konti lang ininom mo, pero yun pala marami ka nang nainom. Kasi di ba may requirement tayo na 2 bottles a day. Kaya at least, di ba? Pero hindi ko naman kaya yun. Kung ano lang yung kaya ko. Total, ang liquid naman, hindi lang natin sa tubig nakukuha rin natin sa mga prutas, sa coffee, sa tea, sa mga drinks, beverages, di ba? Yung mga iniinom natin na juice. Pero hindi ko nabanggit yung soft drinks dahil hindi naman maganda sa katawan natin. Huwag nyo nang iyan. Hindi ko na kayo encourage na inumin yung soft drinks. Very unhealthy. Very, very unhealthy. Off ko na ho muna kasi baka parang gusto kong lumabas pa rin. Ay, i-check ko muna nga pala yung pesto. Kasi yung pesto dito, hindi naman yun nauubos sa isang lang. Isang gamitan. Marami ho kasi ito eh. Malasa ang pesto, diba? Halos 200 grams. Nakadalawa nung kaya ng asawa ko. Siya lang naman kumakain. O meron pa rin. Kailangan ubusin niya ito. Kasi pag hindi ito inubos at tumagal, mag-aamag ito. Masasayang. Tapon na naman. Tatapon ko pa nga pala yung pagkain ng apo ko rito na ito, naiwan naman ng apo ko. Binawasan lang ng konti. Tapon na rin to. Waste. Anong pa bang pwede namin i-consume na kailangan ng Hindi ko madesisyonan kung lalabas kami o nagka-chocolate yung Lalabas ba kami o mag-stay kami dito na lang sa bahay? Tapos gawin ko na iba pang dapat kong gawin dito. Magtiklop ng damit. Kukonsultahin ko muna yung mister ko. Kung bigla umulan dito. Malakas na ulan. Buti na lang hindi nag-hail. Yun ang kinatatakutan namin pag matagal na hindi umulan, yung sobrang init, tapos umulan, magagrande na eh. Tawag ko namin dito sa hail, grande na eh. Ayan o, kaya pala sabi ko parang kanina cloudy, madilim ang langit, ayan nga, bumagsak na ho yung ulan no. Bagay ho, hindi sanay na rin kami sa ganitong klase ng ulan. Hindi pa naman to grabe talaga. Tama lang ho to para madilig ang mga halaman. Pero tinanggal namin yung mga bulaklak. Kahit naman kasi ulan lang, nakakasira pa rin ang mga bulaklak. Diba? Nilapag ho namin dito. Kasi kung hahayaan ko yan, baka mamaya maglaglagan yung mga petals. Meron pa namang mga bubuka pa lang, pabuka na sila. Ayan, mga ano pa yan, bukol yan. Ito, ito. Ito naman, hindi naman ito mauulan nandito sa gilid. Ito, hayaan ko lang, tama lang na madiligan itong mga ito. Pati nga sa likod namin, itinabi namin yung tanim kong sili. Pero ibinalik ko. Total naman, ulan lang naman ito. Nararamdaman ko yung singaw ng kalsada kasi nga mainit kanina. Naku, yung mga nagbakasyon ngayon. Kasi long weekend dito ngayon. Bukas holiday pa rin. Lunes. June 2. So, 3 araw ng bakasyon. Sigurado ko maraming nagpunta ng dagat o kaya kung saan man ang mga bakasyon. Tsaka yung nagbabalak kong mag-ihaw bukas sa mga parks dito. Uulan pa rin ho yata bukas eh. Tinignan ng asawa ko kanina yung previsyon sa meteo kung tinitingnan namin. Ang nakalagay ay yung ulan bukas. Kaya
Sorry dun sa mga nagbabalak mag-ihaw pag inulan bukas. Tumingin ho muna kayo sa meteo bago kayo lumakad. Masasayang yung preparation nyo. Tsaka yung ano nyo, mga panahon abala. Tsaka mamaya baka sa umaga hindi pa umulan. Parang hapon uulan bukas nga pala. Parang mga alas 3 pa ng hapon. Baka bigla kayong mag-pack up pag naka-posisyon na kayo, no? Kasi outdoor yung mga ihawan dito eh. Yung mga pinag-anuan, palipasan ho ng oras pag ganyang Sunday o kaya holidays pag mainit na. Syempre outdoor yun. Eh kung bigla kayong abutan ng ulan na nakalatag ho yung mga pagkain, di ba? Sayang ang effort. Tsaka mababasa yung mga ano nyo, inihaw nyo. Ay, linis ang kotse. Hindi ako kailangan, hindi kami magpapalinis ng medyo matagal-tagal uli nito. Pinasok ko na ho yung sinampay. Ang linis ng aquarium namin. Nilinis kanina ng asawa ko. Yan ho, isda namin. Iisa na lang. Dati ang dami naming isda. Pero mali kami ng pagpili kasi pinili namin ay mga South American na isda. Ang liliit itong masiselan. Dati dalawa yan. Tapos nawala ho yung isa, namatay. Hindi na namin dinagdagan kasi baka ganun talaga ang aquarium. Hindi dapat nadamihan ang isda. Pero itry uli namin. Depende nga ho kasi sa future kung anong mangyayari kung aalis kami ng Italy o ano. Alam nga namang mag-imbak pa kami ng maraming isda. Ito matagal na to. Halos 2 years na ata ito sa amin. Ito nagtagal ang buhay. Lumaki lang ng kaunti. Hindi naman ho yan talaga ano. Parang halos ganyan na rin yan. Konti lang, centimeters lang ang nilaki. Ayun. Medyo umaaraw-araw na uli. Na ano siya dun sa ano. Naririnig niya yung kanina ko kasi kumukulog-kulog. Maliwanag pa rito sa amin pag ganitong oras. Kasi nga summer ho dito. Ay summer, hindi pa summer. Spring pa. Pero parang na rin summer. Kahit gabi na maliwanag pa dito. Kahit 9 o'clock ng gabi. Ito na ho yung mga huling araw na mahabang araw. Tapos iikli na ho ulit. Kaya ako nagpapalit ng oras dito eh. Ayan, umuulan pa rin. Kita nyo, basa yung semento. Dami ko pang aayusin ng mga damit namin na pang summer. Lilipat ko, itatabi. Tingnan natin sa likod. Madilim dito sa loob ng bahay. Kanina ho, na namin, nilabang ko yung mga sapatos ko at tsinelas. Kanina, inurong namin yan dito para hindi abutan ng ulan. Pero sabi ko, binalik ko ho para madilig din. Kaya nadilig na yung silo. Mas kita yata dito yung ulan. Diba? Kumain na kami. Ang kinain ko ay kanin at yung ginataang tuna pa rin na freezer ko ho yun kasi marami. Pinifreezer ko pag ganun yung iba para pag gusto kong kumain ng ganun meron ako na defrost tapos iniinit ko na lang. Bali ginataang tuna na may kamyas na dried.